All right. Let me just welcome everyone. Si MR, Pal, Happy Gems, Miss Marlene, Christine, Sheng, Eileen, Emil, or Ermil. Ayan, si Miss Juliet, si Miss Divine, nandito na. Okay. Clear naman. All right. Cool, cool. So we still have 1 minute left and wait natin yung iba na pumasok. Okay, naka-record naman na tayo. And I'd like you guys to join our tawag dito, our Telegram GC. No, I'm gonna invite you to our Telegram GC. Let me send the link here. Okay, nandito na sa link yung GC guys, yung Telegram link. Make sure lang na gamitin nyo po is yung cellphone po ninyo kasi kapag laptop or PC baka hindi gumana, no? Kapag hindi gumana yung link sa itaas, try nyo itong link sa ibaba. Okay? And join lang kayo dun sa link guys ng Telegram. While we're waiting for everyone to come in. Sige. Wait lang ha. Okay. Yun, so let's officially start our day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Again, I'd like to welcome everyone in this Zoom. I'm gonna share my screen 1 second. So basically, you guys, ayan. So kung nakikita niyo yung aking screen. So welcome sa 5-day Facebook Ads Challenge and meron kayong 3 months technical support. Meron tayong GC. Kung hindi pa kayo nakakapasok sa Telegram GC, nabigay ko na yung link sa taas or dyan sa chat box. Ngayon, dito sa meron tayong Facebook group. I'd like you guys to join as well here. Okay, join lang kayo dito sa Facebook group natin. And by the way, yung Telegram GC po natin is by via or up until December 31 na lang po siya. I-dissolve ko na po yung Telegram GC and ang mangyayari po noon is you can ask questions either doon sa anong tawag dito sa group, Facebook group. Check natin kung sino yung mga pumasok na. Ito si Miss Maria, si Marie Grace. Approve natin lahat, okay? Meron pa ba? Ayan, mukhang nakapasok naman na lahat. But anyway, yung sa group natin, okay, you can utilize the chat ng group natin. And then, dito sa I would suggest, dito kayo mag-post ng inyong questions sa forum sa website ko. I'm gonna be sending it over here. You can ask questions, you can create post or create new post. And then kamukha nito may mga questions po dito. Ayan. So sinasagot ko po 'yan kapag via text or via video. Ayan, so yung mga tanong po niyo diyan hindi po 'yan basta-basta matatabunan kasi nandito siya. Pwede ko siyang i-double check yung kung sino yung mga hindi pa nare-replyan dito. So kunyari kamukha nito pixel not active, so hindi ko pa siya nare-replyan. So hindi po siya matatabunan. Unlike po doon sa GC po natin, sa Junior Strategist GC, matatabunan po yan. So i-dissolve ko po yung Junior Strategist GC by December 31 at ang may iwan na lang po is yung Digital Scientist. So lahat po nung nag-upgrade sa Digital Scientist, sila lang po yung meron GC talaga na dedicated na Telegram GC. But if not, you can still post your
questions here, I'll be answering those questions. Okay, so again, meron kayong technical support for 3 months, and then ano nga ba yung matututunan nyo dito sa 5-day Facebook Ads Challenge po natin? Now, what's inside this training? Day 1, which is today, we're gonna be talking about the business setting overview. No, we will be navigating the Ads Manager or the Business Manager para makita nyo po yung pagkakaiba ng Meta Business Suite at saka ng Business Manager or ng Business Portfolio. That's day 1. Day 2, we're gonna be talking about the Facebook auction and understanding the campaign objectives, no? Isa-isahin po natin yan para saan po ba yung mga campaign objectives na nakikita nyo sa Ads Manager. Day 3, different campaign setup and how to create your target avatar or your target buyer persona. No, that's day 3. Day 4, understanding Facebook Ads metrics. No, isa-isahin natin ano yung mga metrics na kailangan mo para maintindihan mo yung mga metrics na i-monitor mo para at least alam mo kung negative ka ba or positive, no? And lastly, day 5, the ultimate Facebook Ads calculator. Pag-uusapan natin po dito how to calculate your return on ad spend. Are you getting the ROI that you are looking for you to be able to continue or scale your campaign moving forward? All right? So bago tayo mag-dive in sa ating lesson, let's check if sino-sino yung mga nandito sa Zoom. So type 1 if you guys are aspiring media buyers. Type 1 in the chat. Aspiring media buyers meaning yung mga gustong maging media buyer or first Facebook ad strategist, Facebook ad specialist. You want to serve or you want to serve your expertise to your target clients. Ayan. So si Sir Pal, si Diona, Ricky, Gemma, Jocelyn, Miss Juliet, and Mark. Ayan. So mga aspiring media buyers po natin dito. Okay, so very good. I'd like to know guys, sino naman dito yung mga business owners? Just type 2 in the chat. I'd like to know kung sino yung mga business owner. Ayan, si Happy Gems. Si Zoom user, if you can change your name para at least ma-address ko kayo na maayos. Si Miss Jocelyn, Sheng, Divine, Veronica, Sir Mark. Sir Mark, aspiring media buyer. Okay. Number 2, yung mga business. Ayan, si Jocelyn. Ayan, okay. Excuse me. So, for those of you guys naman na inom lang akong tubig guys ha. Sasamid ako eh. For those of you guys na nasa service industry, financial advisor, real estate agent, anong tawag dito? Type 3, yung mga nasa service industry, ano pa ba yung mga service industry? Mga, I don't know, salon, ano pa ba? So lahat ng basta na lahat ng nasa service industry, Sir Mark, Sir Ricky, Raymond, Mary Grace, Marlene, Carlo, and Miss Gemma. Si Gia, and then Miss Madeline Reyes. All right, so sino naman dito guys, for those of you here, among you here na na ang alam lang ay boost post ang ever since, kumbaga hindi nila alam yung ads manager. Ang alam lang nila, nakita nila sa phone, tapos nakita nila doon boost post or advertise, and then you guys click the boost post, and then that's it. Like, sabi kasi ni Facebook, reach more people, boost this post. Type 0, yung mga talagang zero knowledge. Or ang alam lang is boost post, tapos talagang hanggang doon lang yung nila, yung na-try po nila. Ayan, si Happy Gems, si Pal, Divine, Rika. Si Sheng, ayan, madami-dami. Lady Marie, Miss Madeline. Among you here doon sa nag-type ng 0, as in talagang, or hindi nila alam na meron pala silang business portfolio, kaya lang, wala, hindi talagang lito sila kung paano. Among of you na nag-type ng 0, sino yung naka-laptop or PC ngayon dito sa inyo? Type me, paunahan. Ayan, si Happy Gems. Ayun.
Naunahan kayo, Miss Lady Marie and Christine. Si Happy Gems po ang gagawan po natin ng business portfolio tonight. I'm not sure kung anong name mo, Miss Happy Gems, or sir or ma'am. Let me know your name para ma-address kita ng maayos. You can type in or pwede kitang i-unmute Miss Maria. Okay, si Miss Maria. I'm gonna pwede kitang i-unmute. You can unmute yourself. Okay? And then you can share your screen. Okay, para gawan po natin ikaw ng business portfolio. Or baka naman may business portfolio ka na talaga kaya lang hindi mo pa talaga alam. Baka nagawa mo na siya before, yun nga lang hindi ka lang aware. So let's see. Okay, you can share your screen, Miss Maria. Or Miss Marie na lang, no? Okay lang ba sa iyo? Okay. Okay, let me change the anong tawag dito? Yung speakers. Okay. Sige, pahingi ako ng remote control access. Approve mo lang siya dyan sa end mo. Lalabas dyan yung request ko. Huwag mo muna siyang gagalawin. I'm gonna be navigating your screen. Okay? Pwede bang share everything? Kasi ang nakikita ko lang dito is yung parang browser mo lang eh. Dapat yung buong screen mo. So, share mo Pa-add ulit. po. And then Share everything. po ulit. Entire screen yung i-click mo. Share your entire screen para lahat makita ko. Kasi yung ano lang nakikita ko eh. Yung ang tawag dito. Yung browser mo lang. So hindi ko manavigate yung ibang settings. Ayan. So pahingi po ako ng remote control access. And then approve mo lang siya. And naka-Mac ka ba? Opo. Okay, medyo pag mga ganitong Mac and Apple, kaya ako Android user ako tsaka Windows eh. Medyo to kasi ang tawag dito mahigpit sa pagbigay ng tingnan natin kung ayan, medyo nakokontrol ko naman siya kaya lang. Can you expand the browser? Yan, okay. Tapos let me check kung mananavigate ko. Meron ba nakaharang diyan sa taas kasi hindi ko maklik eh, doon sa may facebook.com sa taas. Paki-remove mo nga po para manavigate ko kasi hindi ko maklik eh. Okay na po ba? Okay na po. Yan. Let's try kung makiklik ko siya. Hindi ko siya maklik. Anyway, try natin dito. Hindi ko siya manavigate. Ito yung problema pagka pagka Mac. Teka. Huwag niyo po munang gagalawin ha. Hindi ko siya maklik. Teka. Hingi po ulit ako ng anong tawag dito? Give up ko muna tapos hihingi ako ng remote control access. Okay po. Okay. Request remote control. Tapos meron ba diyan lumalabas na settings? Halimbawa parang enable, parang ganon. Open system setting Yes, po. paki-click mo 'yon. Open system settings tapos i-click mo yung zoom, ayan yung box na 'yon, yung sa zoom ng zoom box. Asan po? Ayan yung click the lock to make the changes. Ayun yung lock, yung nasa baba ng yung kulay dilaw, merong lock. Okay po. Yan, Yun i-click lang. mo 'yan. Tapos lagay mo yung password mo. I-stop sharing ko muna, give up remote control, stop sharing. Pakilagay yung password mo and then share mo ulit yung screen mo. Ganyan po kasi yung pag Mac tsaka yung Apple, mahigpit sila sa Yan. And then unlock mo lang siya. Okay na? Wait lang po. Click Share. mo lang yung unlock. Ayan po yung Okay. nakikita ko, unlock. System preferences. Ayun. Sige po. Yan. Yeah. Lagay mo yung password mo tsaka unlock mo siya.
Yun. Okay Tapos po. click mo yung zoom, yung box. Yan. And then balik ka doon sa ano, doon sa ads manager mo kanina. Balik ka doon. Yep. Let me request remote control ulit. Tingnan natin kung navigate ko na siya. Let's see. All tools. Yun, na-navigate ko na siya. So, let's check if meron kang remove ko muna yung iba dito sa taas ha, para hindi tayo. Sure po. Sure po. Ako naman muna ng ano. Sige, huwag niyo muna gagalawin. So, Miss Marie. Ayan o. So, Apo. makikita mo dito, nag-iisa lang, itong Maria. So, Maria. Apo. ibig sabihin po, personal ad account mo po ito. When you boost a post, you are basically using your personal ad account. So if I'm going to check here, ayan o, makikita mo dito, meron kang isang business portfolio na tingin ko never mo pa siyang nagamit. Ngayon, Never pa nga po. for the sake of this demonstration, let's try to create a new business portfolio. But as far as I can see it, you already have a business portfolio. It's just that hindi mo pa siya na-utilize. Ang ginagamit mo is yung personal ad account mo. So the way to do it is, what you're gonna do is to type in business.facebook.com/create. Okay, let's try if makakapag-create ka. Makakita ka ng ganito and then create account. And then, bago tayo mag-create, magbubukas ka na dito ng bagong tab. And then, make sure lang na yung email na ilalagay mo is already open. Is this the same email na ginamit niyo po? Yes po. Okay. Ay, So, huwag niyo po munang gagalawin. Ako muna gagalaw. okay ha? po. Okay. So, what I'm gonna do is, what we're gonna name this one as, ano yun? Happy Gems, no? Yes po. Okay. So, what I'm gonna do is, type here, Happy Gems. May space ba yan? Wala pong space. One word. One word. Happy Gems. Biz na lang. Happy Gems Biz. Tapos yung email po na yun nasa kabila, pakilagay po dito. Okay? Then, click nyo po yung submit. Okay? Let's try if mga bibigyan tayo na slot ni Facebook. Iyon. Tapos, check po natin dito sa kabila. Usually, dito yan sa social tab papasok. Okay, so, antayin natin kung pumasok yung email ni Facebook. And check natin kung tama ba yung email na nilagay mo talaga. Maria Gemma Capuli 0109, no? 0109. Ayan, tama. So, let's check. Ayun, confirm your business email. Pakiclick po yung, i-give up ko muna yung remote control access. Pakiclick niyo yung confirm your business email. And then confirm now. And that's it. Meron ka ng bagong business portfolio. Automatically, mapupunta ka sa ganito, yung bagong dashboard or bagong interface ni Facebook. So what I'm gonna do, I'm just gonna ask remote control access again. I-approve nyo lang po siya. And then do not move your mouse. I'm gonna be navigating your screen. And basically, meron ka ng isa pang business portfolio. If you were to go back here and then refresh, makikita mo na meron ka ng pangalawang business portfolio, which is the, ano tawag dito? Yung Happy Gems. So if I were to click this one, makikita mo dito, Happy Gems Biz. Tapos ito yung nakita natin kanina. And basically, this is your personal ad account. For those of you guys na nandito sa Zoom, do not use your personal ad account because when you boost a post, you are automatically using your personal ad account. Now, bakit ko hindi pinapagamit itong personal ad account? Because I want you guys to protect this one at all cost because kapag ito na-restrict, hindi na kayo makakapag-create ng business portfolios. Okay, the way na kinreate ko po. Ang gusto kong mangyari dito, ihiwalay po ninyo yung personal ad account po ninyo sa business portfolio. Okay, gets? Mamaya, i-demo ko po sa inyo ano yung pagkakaiba ng business portfolio at nung personal ad account nyo at nung Meta Business Suite. But for now, what I'm gonna do is, pupunta ako sa Happy Gems. Okay? And then, I'm gonna click Go to Business Settings. And for now kasi,
wala pa tayong add account, no? Pag pupunta sa add accounts, no add accounts found. What I'm gonna do is I'm gonna click create or add, yung add button sa kanan, and then create a new add account. What I'm gonna type here, Happy Gems Advertising. Advertising. And then Asia Manila, tama yon. Tapos currency, of course, papalitan natin ng Philippine Peso. Gumagano. Philippine Peso. Okay, click next. And then click nyo yung My Business, click next. And then I agree. Create add account. Okay, wait natin. And then mamaya na yung add payment info natin babalikan, no? So what I'm gonna do is i-X ko muna to, and makikita mo dito, even if si Miss Marie ang may-ari ng business portfolio, nakikita nyo dito sa people, wala pa yung pangalan niya. So what you're gonna do is assign people, and then i-assign mo yung sarili mo. Bibigyan mo ng access yung sarili mo. Again, tingnan mo dito, refresh ko remove ko muna ito isa. So, makikita mo dito, again, siya yung may-ari ng business portfolio, but ito na, nag-automatic na siya na may full control. Pero kung hindi pa makikita yung pangalan nyo dyan, i-click nyo to, and then full control. And then assign. Okay? Now, for those of you guys na aspiring media buyers, or for those of you guys na may sariling business portfolio, this could be beneficial for both of you guys if you want to let someone run your Facebook ad campaigns, or if you guys want to access your client's business portfolio. This is how you're gonna do it. There's 3 ways on. Wag niyo po muna i-click, Miss Marina. Sorry po. Okay. So this is how you can navigate your ads manager and add people inside your business. So this is the first one. Go to people, and I'm gonna navigate Miss Marie's business portfolio. I-add ko yung sarili ko dito. So all you need to do is let's assume na kayo yung media buyer running ads for your clients. This is how you do it. Invite people. No, you will ask your client to invite you inside their business portfolio. So doon sa invite people, ilalagay niyo dito yung email address nyo. Ilalagay ko yung email address ko dito. As if ako yung media buyer. No, virtual5solutions@gmail.com. And then, what I'm gonna do is click next. And then for the sake of this demonstration, I'm just gonna click everything, full control. Next. And select business assets, Happy Gems Advertising ad account. Confirm selection. And then, full control ko muna. You can give partial access to your media buyer, or you can give full control. So I'm just gonna get full control for now. And then click next. And then send invitation. Okay? Makaka-receive ako ng email na galing kay Miss Marie to asking to join her business portfolio. So what I'm gonna do is, I'm gonna go back here sa ad accounts, kung saan tayo naghuminto. Dahil di ba, supposedly, we are going to add the payment method. What I'm gonna do is, kung na-lost kayo dun sa process, halimbawa, hindi nyo naman kung saan ilalagay yung payment method, all you need to do is click this inverted triangle, no, view payment methods. Yan, i-click nyo tong view payment methods. Napupunta kayo dito sa add account. So 0 pa yung balance nyo dito. And then, how do you want to pay, Miss Marie? Are you going to use credit card, PayMaya, or GCash? GCash. Okay, so you're gonna click add payment method, and then Philippines, currency Philippine Peso, Manila, tama yan. Click next. And then we can select GCash. Huwag niyo pong i-click yung I have add credit claim, so okay lang yon. So i-give up ko muna yung remote control access, and then click next. Kayo na po yung mag-click ng next. Okay po. Okay? And then i-prepare nyo na po yung GCash wallet nyo o yung app sa mobile phone po ninyo kasi maglalagay po kayo ng fund. Okay? Okay po. You can add, I don't know, 100, 500 pesos, depende sa inyo, 1K, kayo na pong bahala. Try po natin. So 1,000, click nyo po yung next.
And then open your GCash app. Doon sa GCash app, meron po doon QR code na logo. Yan, i-click niyo yung open GCash. Tapos doon po sa yung GCash app niyo sa mobile phone, meron doon sa gitna na QR. scan QR code. 'Di ba? Yung nasa mismong center doon sa pinaka-bottom. Yan. I-scan niyo po yan para mabayaran. Done na po. Done na po siya. Ayan. So, wait. Apo. Okay? Then, pasok na po yung inyong budget. Nalagyan niyo na po ng budget. So, what I'm gonna do is I'm gonna check muna dito sa akin kung na-receive ko po yung email po ninyo. Di ba, nag-request access ako? So, I'm gonna check it here. And then, pupunta ako sa social. Eto, you've been invited to join Happy Gems Business Portfolio. So, what I'm gonna do, log in to accept invitation. And then, log in with Facebook. And Facebook will ask me about my information. And then, continue, accept invitation. And then, Facebook will be asking my, anong tawag dito? My password. 1 second. Yung password ko guys is nasa notebook, no? Huwag niyo pong ilalagay sa notepad niyo diyan sa ano. Yan, submit. Tingnan natin kung makakapasok tayo. Looks like good. Ayan. So, I'm gonna share my screen. So right now, meron na akong access nung business portfolio ni Miss Marie. Let me check. Go to settings. And then looks like I'm inside. Add accounts. Tingnan natin kung nakapasok yung budget ni Miss Marie. Click ko tong inverted triangle. View payment methods. And then, yan. Meron ng fund, di 1,000 pesos. Okay? So, bali, ang mangyayari po noon, as if I am the co-owner of this business portfolio. This is the reason why I'm also able to see kung magkano yung funds niya. So, I have the same level of admin access as Miss Marie. So, parang ang lumalabas is I'm co-owner of the business portfolio. Okay? But if you want to give partial access for your media buyers, you can by using partial access. Okay. The next thing that you're gonna do is yung pangalawang method, ibig sabihin, bibigyan lang ako ni Miss Marie ng access sa ad accounts niya. You can share your screen again, and then I'm gonna show you how you can be able to send me access doon lang sa ad account. If you guys want to send only the ad account access. So you can go back there sa sa Meta Business Suite. Nasa na yan? Yan. So ang gagawin niyo po is yung, di ba, makikita niyo Happy Gems Advertising, merong number dito sa gitna. 54100, ang dulo niyan 437. Copy niyo po yan, copy to clipboard, and then please send it over dito sa chat. Yan. Okay na yan. Copy to clipboard, and then send it over sa chat. Dito sa Zoom. Okay? Wait lang po, hindi na-copy. Yan. Sige, i-click niyo po yan. Yan. Click. Wow. Yan. Dapat copied to clipboard ang malalabas. Yan. Copy, and then send it over sa Zoom. Yon. So, what I'm gonna do is, I'm gonna act as if I am the media buyer, or I'm gonna be the advertising agency acting in behalf of Miss Marie's business portfolio. So I'm gonna switch it to my business portfolio. Wait lang. So I'm gonna switch it to my business portfolio and add or request access to teka lang.
Business manager. Ay, wait lang guys ha. Authenticator. Okay, and here. So basically, I'm gonna share my screen. Here. Okay. So what I'm gonna do, nakikita nyo dito, Virtual 5 Solutions, ito yung digital marketing agency ko. Okay? So, ang gagawin ko dito, magre-request access ako. So, kukopyahin ko yung ad account ID ni Miss Marie. And then, what I'm gonna do is, pupunta ako sa ad accounts ko and then click add and then request access to an ad account. So, ang gagawin ko dito, kiklik ko to, i-paste ko siya dito. Ay, sorry, mali. Copy. Then, yan. So, ito yung ad account ID niya. And what I'm gonna do is, I'm gonna click select full control and then confirm. And then request sent, close. Makikita nyo dito, Happy Gems Advertising And is own this. Okay? And you can share back your screen, Miss Marie. Yan. And balik niyo po ako dun sa Meta Business Suite or dun sa Business Manager. Pahingi po ulit ako ng remote control access. Okay. Dito nyo po siya makikita yung request ko na yon. No? Dito sa bandang ito, Business Manager. Sorry. Itong, saan na ba yan? Ito, requests. No, dito nyo siya makikita. Or ito kasi yung bagong dashboard ni Facebook pero pwede kayong pumunta doon sa luma. Business Manager, tapos go to Business Manager settings. Yan. Punta tayo sa lumang interface. Mas gusto ko kasi yung lumang interface eh. So nandoon yung pangalan ko. Dito nyo siya ma-receive sa requests. Okay? Yan, lalabas po yun dito sa requests. Yan. Kaya lang hindi niyo na makikita dito kasi nga humingi na ako ng full control access ng kanyang business manager kaya wala na ditong lumabas na receive, no? Kasi nga na-access ko na yung buong business portfolio niya. Pero just in case lang na anong tawag dito, na yun lang yung hihingiin mong access yung ad account, that's the way to do it. No, and makikita mo yan dito sa partners. Okay? Makikita mo dito, nandito na agency ko. So, remove ko muna ito for the sake of this demonstration. No, ito yung pangatlo. Okay? So, what I'm gonna do is I'm gonna send my business manager ID kay Miss Marie. Okay? Business info. Isisend ko yung business manager ID ko dito sa Zoom. Okay? Ito po yung business manager ID ko, Miss Marie. And what you're gonna do is copy the business ID na sinend ko sa Zoom. okay po. Yan. And then click nyo yung partner to assign assets to. Yan, click nyo dyan, Okay po. i-paste nyo dyan yung ID ko, and then click next. And then Okay po. click nyo po yung add accounts sa gilid. Sa gilid. Okay Yan. po. Add accounts and then select all. And Okay then po. full control. Okay, and then save changes. And done. Yon. So, pahingi ulit ako ng, may control na pala ako. So, let's check the pages, no? Happy Gems. And then, what I'm gonna do is add the page. So, click niyo po yung add, and then add page. Ano yung pangalan ng ano niya? Happy? Happy Gems. Ayan po. Alin dito? Yung jewelry po. Ay, Jewel, yung sa baba. Ito po. Yan yung yung pangalawa. ordering. Hindi po, yung pangalawa po. Teka. Ito pong pangalawa. Jewelry. Okay. Yan. Po. Yan. So, give up ko yung remote control access. Give up remote control. Click nyo po yung add page. Okay po. Yan. Let's see kung ma-add po natin.
minsan nagaganyan, ayan. So, click nyo lang po yung close Okay po. and then refresh. Okay po. So, ibig sabihin, na-claim nyo na po yung page doon sa business portfolio. So, pahingi ulit ako ng remote control access. Okay po. Okay. So, i-add ko yung sarili ko dito. Check ko muna kung nandoon na sa loob. Wala pa. Ito yung may pangalan ko, wala pa, di ba? So, si Francesca, si Gian, Jasmine, Leo, Patricio lang nasa loob. So, i-assign ko yung sarili ko dito. Assign people. And then, yan. So, everything ko muna and then assign. Okay, done. That's it. So, stop sharing muna kita and then I'm gonna give you guys the structure po ng business portfolio, kung ano yung itsura po niyan. Para doon sa mga nalilito po, para magkaroon kayo ng context. And bago ko ipakita yung whiteboard, please lang po, no, wag niyo pong susulatan. Ako po muna magsusulat, no? Wag niyo pong gagalawin yung mga mouse po ninyo. Ako po magsusulat muna. Okay? So, new whiteboard. Okay? Huwag niyo pong i-click kasi magsusulat po kayo dyan. So, share. Teka lang Nasaan na ba yung whiteboards? Host only host and board owners. Yeah. Ayan. So, kita nyo na yung whiteboard ko, no? Okay na? Type yes in the chat. Yes po. Okay, perfect. So, let's say for example, ito si Miss Marie. Move ko muna ito. So, ito si Miss Marie. Teka muna. Pangit yung drawing ko. Gawan na lang natin ng bilog para ano. Yan. Yan si Miss Marie. Tapos, or Maria. Yan. Ngayon, meron siyang personal ad account. No? Yung personal ad account niya is dito sa baba. So, type natin dito, personal ad account. When you boost a post, dito po yan sa personal ad account po ninyo pumapasok. No? Yun po yung nakita nyo doon kanina, sabi ko wag nyo gagamitin yung personal ad account po ninyo. Kasi po, kapag na-disabled po kasi yun, is mahirapan kayong mag-create po ng anong tawag dito? Ng business portfolio. So, pag nag-boost po kayo ng post, ang automatically ang ginagamit niyo po doon is personal ad account. No? Ito po yung pinoprotektahan po natin kasi the reason why kapag na-disabled po ito, hindi na kayo makakapag-create ng business portfolio. So what I'm gonna do is ang ginawa ko po kanina, 'di ba kanina, meron pong anong tawag dito? Meron pong isang business portfolio. Sinabi ko na wag muna magsusulat. Ayan, may nagsusulat po. So ako muna maggagawa ng drawing, no? So remove muna natin 'yan. Asan na ba yung ating eraser? Meron po nag-drawing. Asan yung eraser natin? Hindi ako makapag-erase. Ayun, eraser. Ayan. Huwag po muna kayo magsusulat, guys. Ayan. Children. Huwag muna kayo magsusulat, children. Ayan. So, yung ginawa po natin kanina is, ito po, yung kaninang business portfolio ni Miss Marie. Yung isa, yung -1. Tapos, ito po yung ginawa natin pangalawa, yung Happy Gems BM1, yung business portfolio na, ito bali number 2 na to eh. No, yun po yung ginawa natin kanina. And may nag-drawing po. Erase muna natin yung drawing. Okay, so ngayon, doon sa business portfolio po kasi na yun, you can create multiple ad accounts. So, ibig sabihin, pwede kang mag-create ng isa pa, dalawang ad account dito. Di ba kanina naggumawa tayo ng isang ad account? So, yun yung sa baba. And then you can create another ad account for as long as na anong tawag dito? Ad compliant ka kay Facebook. And another ad account, you can create another payment method under this under multiple ad accounts. And same with Happy Gems, you can create
Another ad account. Multiple ad account po yan, no? For as long as na mabait ka po kay Facebook, hindi ka pasaway. And as far as you can see it, you can still create another business. Halimbawa, magtatayo ka ng, I don't know, salon. Yan, salon business, yan. Pwede kang mag-create pa ng isa pang business portfolio. And under that business portfolio, you can create isa pang ad account, isa pang ad account. So, ano po yan? For as long as na compliant ka po kay Facebook, tuloy-tuloy po yung anong tawag dito, yung slot na mabibigay po sa inyo. So, you can just imagine multiple business portfolio, and under multiple business portfolio, meron po kayong multiple ad accounts na makikreate. Okay, make sense? Now, under your business portfolio, meron din po kayong mailalagay na Facebook page. So, FB1, kunyari, FB1, and then FB2, preferably per ad account, isang page. Pero kung bago lang din yung ad account ninyo and then marami kayong pages, adi gamitin nyo na muna yung isang ad account. So FB page 3 and so on and so forth. Okay, make sense? Now, ang pagkakaiba po yun sa Meta Business Suite, ganito po kasi yan. So ito na yung pangalawang ano natin, business whiteboard natin. Medyo mabagal lang yung aking net. Ba nangyari? Naririnig ako guys, clear, loud and clear. Baka mamaya nagchichoppy ako, medyo mabagal yung net ko. Okay. So, ba't ayaw magbukas ng tong whiteboard? New whiteboard. Ayan. Ayun. So, nakikita na yung whiteboard ko. Yes po. Okay. So, what I'm gonna do is differentiate Meta Business Suite. So, yan po siya. Pangit yung drawing natin yan. So, ito Meta Business Suite. Meta Business Suite. Anong pagkakaiba niyan doon sa portfolio? Business Manager. And Business Manager or portfolio, pareho lang po yan. Portfolio. Yan. So, sa portfolio po, nandito po yung ad accounts po ninyo, yung Ads Manager. Ads Manager. And nandito rin po yung inyong Facebook page. Tapos, nandito rin po yung Instagram page. Pwede nyo ipasok dyan. Okay, pa Instagram page. Nandiyan dyan yung WhatsApp. Pwede nyo ipasok dyan, WhatsApp. And so on and so forth. So, Sir Axel, ako muna magdodrawing. Ayan. Okay? So, ganyan po yung itsura niyan sa Business Manager Portfolio. Ngayon, sa Meta Business Suite naman, ito po yung ginagamit madalas ng mga social media manager. No, dito po yung, anong tawag dito? Miss pala. Sorry. Akala ko Axel is lalaki. Anyway, so, sa Meta Business Suite, nandito po yung kung saan nyo pinapublish, no? If you were to stop sharing ko, stop ko muna to. Tawag dito. So what I'm gonna do is differentiate anong tawag dito, Meta Business Suite. So pag pumunta ako dito, so change ko po dito si Happy Gems. Happy Gems Jewelry, yan. So yan po ay, pag pumunta ako ng Meta Business Suite, dito po yan, mananavigate yung inbox ninyo kung may nag-message. Usually dito kayo pupunta. So Messenger, ayan, makikita nyo dito po yung mga nag-message po sa inyo. And then dito naman sa Ads Manager, makikita mo dito yung, asan na yun? Yung ad account mo. So, kiklik mo dito, asan na yun? So, refresh ko. So, Happy Gems Advertising, open in Ads Manager.
So ito po yung Ads Manager. Nakakabit po ito doon sa anong tawag dito, business portfolio. Okay, ito po yung bagong itsura. If you want to go for the old version, click nyo yung business manager, mapupunta kayo dito, go to business manager settings. Okay, ito po yung itsura ng luma. Okay? So, ganyan po itsura ng luma na business portfolio. Now, dito sa Meta Business Suite, pwede kayo po dito mag-click doon sa planner. And then, dito sa month, pwede nyo pong schedule yung mga post po ninyo. Halimbawa, ito, schedule post. And then, yan, kung anong oras, kung anong petsa. And then, yun, ipasok nyo dito. Video ba yan? Photo, tapos yung text. Yun, pwede nyo i-schedule yung mga post po ninyo para meron kayong, hindi everyday nagpo-post ng parang manually. So you can just create a bulk post for the month of December at once. No? Ipa-upload nyo lang dito, lagyan nyo ng time kung kailan magpa-publish and that's it. Yan po yung trabaho po ng Meta Business Suite. Ang trabaho naman ng Ads Manager is for you to run Facebook ads. So, does your business focus on politics? Click mo lang yung no. And as far as you can see it, pwede ka nang mag-run ng Facebook ads. Okay? So, yan po ang itsura niyan. And then, para mas magkaroon kayo ng magandang context, I'm just gonna take a screenshot for this one. And then, ganito po ang itsura ng business portfolio. So you can just imagine na isa po siyang subdivision and itong mga nandito sa gilid is yung mga houses o yung tinatawag na townhouses. No, ayan po yung mga bahay. And mapapansin niyo po kanina kahit na meron na pong ibig sabihin kahit si Miss Marie ay siya yung may-ari ng kanyang business portfolio, binigyan po pa rin natin ng access yung sarili niya para makapasok. So imagine niyo po ito yung pinaka main office ng subdivision po ninyo and then bago kayo makapasok sa mga bahay na to, kailangan niyo po ng access doon sa pinaka main office. Ano ba itsura ng townhouses? Ayan, townhouse or townhouses. So ganito po itsura ng townhouses, magkakadikit po siyang bahay. Okay, bago ka makapasok diyan sa mga bahay na 'yan, 'di ba? Syempre, meron parang pinaka main gate ng subdivision, ayan po itsura nun. So ito yung pinaka main gate, ito naman yung townhouses. Bago ka makapasok sa loob na 'yan, kailangan bigyan mo muna yung sarili mo ng access dito sa users and people. Gets? So, may questions? Let's go for the question and answer portion. Malinaw na ba yung business portfolio? Pagkakaiba ng business portfolio at ng Ads Manager or ng Meta Business Suite? Malinaw na? May question? naman po. You can type questions. Pwede kong i-unmute yung mga gustong ask. Yan. So, yung mga gustong mag-question or mag-ask ng question, you can unmute yourself and ask question. We still have 10 minutes for the question and answer portion and then we can proceed Hello. end the call. Yes, Sir Carlo, go ahead. Hi, sir. Good evening. Sir, may question lang ako kasi ever since I've been running ads using my personal ad account. Okay. So, actually for 3 years now. Pero aware naman ako sa Ads Manager. May sarili akong marketing pro na tinuturuan nila ako but it's too complicated. So, question lang. For example, yung ad account mo got restricted. So, due to multiple violations, na-restrict siya, na-disable siya permanently. So, that ad account, hindi na siya, kunyari, may nakalink yung ad account, you're running ads using that ad account sa Instagram, kunyari. So, Okay. pag na-disable yung ad account na yun, you cannot use it anymore, no? So, the only way for you to run again sa Instagram is to link a new ad account. Tama po? Yes. Dalawa po kasi yan. When you say na disabled, dalawang klase ng disabled dyan. Disabled na you can
you can submit an appeal or permanently disabled or permanently restricted. Pag may nakalagay na doon, permanently restricted, wala na yun, goodbye na yun. Pero pag yung meron pa doon sa gilid, meron nakalagay doon, request for another review, pwede pa yun, mabubuhay pa yun. For example, sir, permanent. So, wala na. Hindi mo na pwede magamit yung ad account. So, ang gagawin is mag-link ako ng bagong ad account. I-unlink ko yung luma, tapos ililink ko yung bagong ad account doon sa Instagram. Is that possible or violation yun sa Meta? Like, yung parang, di ba may tinatawag na parang circumventing Facebook rules? Ganyan. Yes, pwede. Pwede mo siyang ito guys, no, for those of you guys na nandito, I'd rather have a disabled or restricted ad account than unpublished pages. No, kasi yung restricted na ad account, you can just create a new one. The way na dinemo ko kanina, di ba? You can create multiple ad accounts under one business portfolio. Di ba? So under one business portfolio, you can create multiple ad accounts for as long as na good standing yung business portfolio mo. Even if restricted yung isang ad account, makakapag-create ka pa rin ng isang bagong ad account under the same business portfolio. Now, if it happens na na-restrict yung una, you can just transfer the asset, which is the Instagram or the Facebook page, to the new ad account. The problem is, kapag na-restrict yung personal ad account mo, wala kang choice kundi mag-create ng bagong profile. Facebook user. Facebook profile. Yung halimbawa, ano pangalan mo ulit? Si Carlo ba? Yes, sir. Carlo Asuncion. So, di ba, merong Carlo Asuncion na Facebook profile ngayon na gamit. Ikaw. Okay. Yes, po. And then for some reason, yung, di ba, sabi mo nga kanina, personal ad account yung ginagamit mo. Okay. Then let's say, na-restrict yun. I mean, na personally na-ban. Ano tawag dito? Permanently disabled. Wala na yun. Goodbye na yung, goodbye na yung advertising career mo. What you're gonna do is to create another Carlo Asuncion na profile. Wherein, kung sinunod mo yung ginawa natin ngayon, under Carlo Asuncion, you create a business portfolio and then you create an ad account inside the business portfolio. Na-restrict yung isang ad account, you can still create another one. And another one. And another one. Nagets? Sir Carlo, you're on mute. Ayan. No, sir. Sorry, sir. Get, sir. So, mean to say, kaya advice nyo talaga Separate mo. Separate from personal account. For example, sir, nangyari, kasi naka-boost ako eh. So, I'm using my personal account. Siyempre, it's Christmas season. It's impractical if delete ko lahat ng ads ko na performing well. No. You're not gonna delete your ads. Wag mong i-delete. Here's my advice. I know where is it going, no? Wag mong i-delete yung ads mo. Wag mong i-stop yung campaign mo just because sinabi ko na i-transfer mo. Keep using the same personal ad account but make sure that everything is ad compliant, meaning you're not violating anything. Okay. Yung ads na niraran mo ngayon, make sure na, or yung new ads na ipapublish mo ngayon, make sure na ad compliant siya. Then come January, you create a new business portfolio, or you create a new business portfolio now, but make sure na unti-unti mo na siyang tinatransfer dun sa bagong business portfolio. So, you create a new business portfolio now, and then do not stop whatever is running currently. And then, doon sa bagong business portfolio na bagong ad account, you can still run naman simultaneously from your personal and yung business portfolio. Pwede sabay. Yes, pwedeng sabay. And then, from time to time, parang nag-i-increase ka doon sa bagong business portfolio ng ad spend, tapos unti-unti mo nang binabawasan yung personal account mo. Kasi yung data lang naman nun, ang downside lang naman nun, Sir Carlo, kasi is maraming data ang na-accumulate sa ad account mo na personal. Kaya nga sir. Insights. Ang insights noon.
But the good thing about it is, yung page mo din kasi may data din yun eh. Okay? Nag-i-store yung data sa ad account plus sa page. And kung meron ka pang website, nag-i-stay din yung data sa Facebook. So, kumbaga, i-risk mo na lang talaga yung existing na business na ad account mo ngayon, yung personal mo, na talaga mag-transition ka from personal to your business portfolio. And then that's it. Pagka 2025, bagong buhay ka na, you leave the Gets, sir. personal ad account behind. Gets, sir. Last question, sir. Sorry sa follow-up. Last na to, sir. For example, sir, worst case, wala pang next year na restrict yung, wag naman sana, pero na-restrict yung personal ko. Disable permanently yung personal account ko. Tapos, the only way for me to run ads dun sa Instagram is to link a new Facebook profile, no? Facebook user, no? Ganun lang talaga, no? That's the only Mag-create ka way. ng bagong Carlo Asuncion and mag-create ka ng bagong portfolio, bagong business portfolio. Pero kasi alam ko, sir, familiar ako na Facebook is tracking your IP address, device address. So, di ba may tinatawag na circumventing Facebook rules? Pag may penalty ka and if you're trying to escape that penalty sa ad account gagawa kang bago, hindi man problem yon. Kunyari, na-restrict yung personal ko, i-link ko yung bago kong Facebook account. Yun yung nagiging, may trick din ako dyan na ginagamit. Ano, So, ang anong gagawin mo dyan, wag mong gagamitin yung dati mong mobile number na ginamit sa profile. Wag mong gagamitin yung dati mong device. Wag mong gagamitin yung Wi-Fi. Yung Wi-Fi mo. Wag mong gagamitin yung dating credit card, as in magbagong buhay ka talaga. Oo nga. Alam mo Actually, yun, sir, dapat wala ka sa radar ni Facebook na as if bagong parang kung naghihingian ka din ng anong tawag dito, ng identification. Alalahanin mo kung ano yung pinablish mo doon na ID nung ginawa mo yung profile mo. So kung better, humid sir, yun, talaga ibang kung humid tao. yun, kung humid yung ginamit mo nung una, gamit ka ng driver's license. ID. So wag mong gagamitin yung luma kasi madidetect yun. Grabe, no? No? Basic. So, Gets, sir. Salamat. So kaya anuhin nyo, you protect your personal account at all cost. Noted, sir. Sige po, sir. That's all. Okay, thank you. How we go again to the business manager portfolio, not takey. Miss Diona, meron po tong recording. I'll be sending you the recording and you can follow the instructions po dun sa. Kung medyo na late ka po, nandun po sa recording, no? Nasa dashboard po ninyo. Okay, ano po tamang gamitin pagdating sa pag-advertise? Yung ads manager po, Miss Divine, no? The way I created the ads manager tonight, you will follow the step-by-step guide, no? Sir, good evening. May questions ako. Hindi po ako makapag-run ng lead campaign. You can reserve this question by on the day 3, Ms. Sheng. Sasagutin ko po yan. Nare-restrict din po ba ang business portfolio? Yes, Ms. Eileen Santiago. Coach, I have a question po. May factor ba sa result ng ads if personal ad account ang gagamitin compared to the separate ad account? Wala naman, Miss Lovely. Kung maganda naman talaga yung ads mo, tapos ililipat mo dun sa, yung pagkakaiba sa personal tsaka dun sa business portfolio na ad account, wala naman as far as long as na compliant. Ang pagkakaiba lang doon is, yun nga, yung reason na pag na-restrict yung personal mo, wala ka ng chance para makapag-create ng business portfolio. Yun lang naman, Miss Lovely. Shad, sir, pwede ba makakuha copy nitong meeting? Medyo na late lang. Nasa dashboard po ninyo. Ituturo ko po sa inyo paano nyo, anong tawag dito, paano nyo ma-access. Si Jeremy, why would you need multiple ad account? You will be needing multiple ad accounts, Sir Jeremy, if you have multiple businesses. Meron kang salon, meron kang car wash, meron kang restaurant, whatever business you whatever business na ilo-launch mo, it should be one ad account and one page. Yun yung po yung ideal. Now you need to create one ad account per Facebook page, no? And kagandahan na rin, nire-recommend ko na may multiple ad account kasi if ever whatever happens to the first ad account you created, na ma-permanently disabled man yan, you can still run ads to the second ad account. Okay, si Miss Axel,
Yung ads ko po sa page, palagi kinakain yung cash payment ko, ina-accept lang ATM debit card ko. Hindi po siya kinakain, Miss Axel. Ang reason kung bakit tingin mo kinakain, it's because let's say for example, nag-run ka ng ads and your daily budget is about, let's say, 500 pesos. Ang ginagawa mo kasi, ang ginagawa mo is everyday nagpa-fund ka. Everyday you put 500 pesos. Mind you, hindi po yan 500 pesos ang charge sa inyo ni Facebook on daily basis. Nagpa-fluctuate po yan. May days po yan na 480, 510, 520, 470. Kaya po, feeling nyo kinakain yung budget po ninyo. Okay, pero hindi po siya kinakain. Nagpa-fluctuate po yan even if your daily budget is 500 pesos. Okay? Ang advice ko, Miss Axel, lagyan mo ng, kung if you nag-set ka na sa mind mo na 500 pesos per day yung i-budget mo, then 500 pesos times 7 days, maglagay ka na ng 3,500 or 4,000 pesos for 1 week. No? Para at least may buffer ka. Okay? Do you advise one ad account per product? No. One ad account per page. No? Kung ano yung Facebook page mo, kung ano yung business mo, kung anong type ng business mo, one ad account. Okay? Same din po ba ang paggamit ng FB page sa ads manager? Yes. Para ka lang din nagbo-boost post pero nasa ads manager. Mas marami kasing settings na ano. Okay, pero pag GCash po gamit ko, di pa rin niya active yung GCash, then nag-active lang siya pag debit card. Kasi po baka ang nilalagyan mo po ng Miss Axel is yung business portfolio. Yun yung nilalagyan mo ng fund, hindi yung ad account. Magkaiba yon. Pag nilagay mo yung budget sa business portfolio, hindi yun magra-run sa ads manager. Kailangan yung ad account ang may laman. Yung kamukha nung kanina na ginawa ko, yung inverted triangle na yun, yung i-click mo para lagyan mo po ng fund. Okay? Ms. Sheng, which one is better, advertising Facebook page or Meta Ads, sir? Hindi ko mag-gets yung tanong ninyo, pero to answer, Ms. Sheng, magkaiba po yung Facebook page. Magkaiba po ang Meta Business Suite. Kung medyo na-late ka kanina, kung na-late ka ngayon, iba po yung Meta Business Suite, iba po yung Ads Manager. Yung Ads Manager po, nasa loob po ng business portfolio po ninyo. Okay? Miss Juliet, sir, good evening. Ask ko lang po, to get more leads or sales, okay lang po ba if boosting lang yung i-run mo na? I would suggest you utilize the Ads Manager. Kasi pag we will be, pag-uusapan po natin yan tomorrow, anong pagkakaiba ng boost post at anong pagkakaiba ng Ads Manager. Okay, ano po ang advantage po ng Ads Manager? Anong disadvantage ng boost post? Kasi when you boost the post, ang automatic default niyan is engagement. Okay? So that's it for tonight, guys. I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Hopefully, meron kayo natutunan for tonight sa ating day 1. Again, magkaiba yung business portfolio. Under your business portfolio, nasa loob po yung Ads Manager. Meta Business Suite po, separate po yun. Nandun po yung kung saan po kayo magpa-publish po ng inyong posts. And for those of you guys who will be asking the recording, this is where you go. Go to digitalhomie.net/forum and then i-type nyo po dito sa search ng dashboard. Okay, and then mapupunta po kayo dito sa how to access your dashboard. Isasend ko po dito sa inyo yung anong tawag dito, yung link para ma-open nyo po yung dashboard. Ayan po siya. And then magsisend din po ako ng email mamaya so that you can be able to access your dashboard. Ang gagawin nyo po dyan is pupunta lang kayo doon sa online courses and then 5-day Facebook Ads Challenge. Okay, and then click nyo yung join. And then online payments by Zendesk, tapos i-kompletuhin nyo lang po to. Tapos may sinend po ako sa inyo na promo code para hindi po kayo magbayad ulit kasi hingin po kayo ng bayad ng website. You can use this promo code upon checkout. Okay? Pwede po ba mag-boosting same time sa Ads Manager and FB page?
yung boost post, pwede naman, yes, Miss Axel, pero ang suggest ko is ads manager ang gamitin mo. Hindi yung boost post, yung boost post kasi ano lang yan, anong tawag dito, limited lang ang pwede mong gawin sa boost post. Okay? Si Sir Carlo, yes, go ahead Sir Carlo. Last question. Sir Carlo, you can mute yourself. You can unmute pala. Carlo Asuncion yan. Go ahead. Hello, sir. Sir, last question. Sir, question lang. Kasi sa isang business ko, yun nga, yung personal account got restricted. So, I used, yung Instagram page, I linked a new ad account, personal ad account ng colleague ko. Ang question is, yung personal ad account ng colleague ko kasi, we've been running ads na there for a few months now. Hindi talaga active. So parang hindi naman siya dami page, pero talagang hindi active. Parang it was created for the sake of running ads. May factor ba yun? Inaaral ba ni AI Meta na dapat yung personal account active, totoong tao, or parang may ganun bang ngayon ng Meta? Kung nakapag-create siya ng personal ad account, you can utilize that. I mean, Even if not active, meaning to say hindi nabubuksan yung personal FB, hindi nakakapag-post, siguro okay lang. mo Okay lang. lang. For as long as nakakapag-run ka ng ads kasi yung itong actually tatlo yung Facebook profile ko eh. Mm-mm. Dahil nga yung unang-unang Facebook profile na disabled na. I mean, wala na talagang pakinabang, wasted na yung isa kong Nag-create ako ng isa pang Facebook profile. So, na-wasted na naman yan. Yung pangatlo ko ngayon, yun na talaga yung inalagaan ko. Yun, walang activities yun. So, hindi ako nagpo-post doon, pero inaalagaan ko yun na wag siya Compliant talaga. na talagang malinis siya. I mean, lahat ng pwedeng posibleng ikakaban ko, talagang inalagaan ko. For na siya, halos 2 years na sa akin tong account na to eh. Yes, So, sir. Okay, sir. okay? Thank you, sir. So, I'm gonna send you guys the recording. I'll be sending you an email tonight. Pag na-render na po yung recording tonight, I'll be sending you an email and nandun po instructions on how you can be able to access the recordings. Preferably, panoorin niyo po ito sa desktop or laptop kasi pag mobile, maliit. So, I don't think na, anong tawag dito, mapapanood nyo ng maayos yung recording kasi pag mobile, hindi mo masyado ng maliit. Okay? So, I'll send you guys the recording plus the instructions on how you can be able to access your dashboard. All right, thank you so much, guys, and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Bye-bye, guys.